Paano nga ba gumamit ng fire extinguisher? Ano ba yung mga impormasyon na dapat nating malaman sa paggamit ng bagay na ito? Shout out kay Sir Edmar. Ang sabi niya, maraming matatawa pero sa totoo lang marami talagang hindi marunong gumamit niyan. Dapat itinuturo yan kahit sa elementarya pa lamang para security purpose. Ang paggamit ng fire extinguisher mga 5'9" ay hindi siya nabibilang sa security function, kundi ito ay nasa safety function. Kasi ito ay pamatay sunog. At ang sunog ay nasa safety incidents. Kumbaga, iba yung security, iba yung safety. Pero dahil ang sakop natin ay safety and security, dapat marunong tayo nitong gumamit dahil tayo ay mga first responder. Ano-ano nga ba yung mga dapat natin munang malaman sa fire extinguisher? So, ang fire extinguisher ay may iba't ibang type. Type A is para sa light materials. Type B is para sa mga flammable liquids. Type C is dun sa mga electrical fire. So, ang mga fire extinguisher ay may kanya-kanyang klase. So, yung ganitong klase, type A, B, C siya. So, pwede siyang gamitin sa tatlong type ng sunog na nabanggit ko. Kung kaya din naman nating bumili, dapat sa bahay natin, mayroon tayong 2 piraso man lang na ganito. Para in case na magkasunog, meron tayong mga gamit agad. Kasi yung bumbero, matagal pa yan bago dumating. Hindi agad-agad yan. Bago dumating yan, siguro may 1 o 2 bahay ng natutupok. Ang kanila na lang gagawin ay wag kumalat yung sunog. Pero sa iyong bahay, dapat mayroon kang nakatabi nito kasi ang sunog napakabilis. Within 1 minute, yung isang sunog na maliit, magiging ano na agad yan. Lalaki na agad yan. Depende sa mga available na fuel, kung ano yung mga susunugin niya. So kung maraming susunugin sa bahay mo, mas mabilis kakalat yung apoy at mas mauubos yung ari-arian mo. Mas mabilis siyang mauubos. So importante na meron tayo nito para sa ating first aid, kumbaga sa medical attention. Sa first response naman, ito yung kailangan natin para hindi na lumaki yung sunog. So kung kaya mong bumili ka, mag-invest ka para yung property mo ay safe. So saan ba siya magandang ilagay? Siyempre, doon sa may mga posibleng pagsimula ng sunog, gaya ng kusina, sa parking. Kasi yung sasakyan natin, minsan umaapo yan, gawa ng mga electrical. Kusina mo isa, parking isa. So okay na yun. PMS nitong fire extinguisher para sigurado mo na siya ay gagana para sa oras na kailangan mo siya. Meron siyang maintenance. So una, gaganyan mo siya kasi may dry chemical sa loob, yun. Pag lumaglag siya, naramdaman mong lumaglag, okay pa yun. Para hindi siya ma-compress. Itataas mo siyang ganon. Ayun, lumaglag. Tapos, itong gauge, nakita mo yung gauge na yan, kailangan lagi siyang pressurized. Ito nga pala hindi tinitesting. Once na nagamit mo na to, di ba, may maliit na sunog, nagamit mo na. Papaltan mo na siya kasi para siyang pepper spray na hindi mo pwedeng testingin. So, gaano naman katagal ang isang ganitong kalaki? Gaano siya katagal mong magagamit? Ito ay 10 pounds. So, 1 pound is 1 second. So, habang ginagamit mo siya, halimbawa, nagkasunog na, ginagamit mo siya. 1,000, 2,000. Pag nandun ka na sa 6,000 at malaki pa yung apoy, tumawag ka pa ng isang kasama mo kasi hindi mo yung kaya. Kasi ito ay tatagal lang ng hanggang 10 seconds. So, nasa 6,000 ka na, pag 7, 8, 9, 10, ubos na to. So, ilalapag mo na siya. Tapos, pag bumuga ka sa isang kwarto, halimbawa, may sunog na malaki, siyempre, kayong mga security, kayong unang responder, itutumba mo siyang ganyan. Pag nagamit mo na, itutumba mo siyang ganyan dun sa pintuan, palatandaan na yan ay nabugahan na. Nabugahan na ng fire extinguisher. Kung ilan nyo naubos yung fire extinguisher, itutumba nyo dun sa pintuan. Paano ba siya ginagamit? Ang paggamit ng fire extinguisher ay may tinatawag na TPAS. Acronym yun. T, P, A,
double S. So, ano yung T? So, kung nakikita nyo yung pin na yan, yung pin na yan, tinitwist yan. Para itong nakatali na to na, ano ba tayo, lace, mapuputol siya. Pag twist mo nitong pin. Huwag ka na maghanap ng gunting. Hindi naman yan, hindi naman yan umbilical cord na kailangan mong guntingin. So, pag twist mo nun, ipapasok mo dun yung daliri mo, hihilahin mo yan. Yun na yung P. Pull the pin. So, nagsimula tayo sa T. Twist the pin. Then, pull the pin. Hihilahin mo siya. Then, aim the nozzle to the base of fire. So, kung yan yung sunog, dun mo siya itututok. Then, squeeze the lever. Ito yung lever. Dahil nalis mo na yung pin, mapipindot mo na siya pababa, then sweep side by side. So, yun yung ibig sabihin ng T-pass. So, ang laman pala nito, hindi tubig. Hindi sa loob niya ay liquid. Ang laman niya ay dried chemical. So, halimbawa, ito yung sunog. Ito yung base of fire. Ang idea niya is you blanket the fire. Hindi yung dyan ang sunog, yung malaking yan ang sunog. Ang gagawin mo ay i-sprayan mo yung apoy, hindi niya yan mapapatay. So, dapat dun ka sa base of fire magbubuga nito. Kasi ang idea, di ba, heat, fuel, oxygen para makabuo ng fire. Yung oxygen hindi makapasok. Kasi yung fire para mabuo, kailangan niya ng oxygen. So, yung oxygen, ikakat natin. So, kailangan mo siyang i-blanket. Pag sinabing blanket, ika-cover mo siya. Kaya nga sabi ko ay, pagka malaki pa yung apoy at nasa 7,000 o 6,000 ka na, hindi aabot, humingi ka pa ng isa. Huwag nyo naman sabay-sabayin at sayang. Pero kung tingin nyo ay hindi talaga kaya ng isa, pwede naman kayo magsabay. Marami pa akong hindi nasabi sa paggamit ito. Kaya lang, kulang yung oras natin. Oops, huwag ka muna mag-scroll. Kung hindi ka pa marunong gumamit ng fire extinguisher, para sa iyo itong video na to.